Alexa's POV. Pagkatapos namin makapag-usap ng maayos ni Jovan ay sabay na kaming bumalik sa mansyon at dumiretso sa kitchen para kumain. Gumaan ang pakiramdam ko dahil okay na kaming dalawa. Ang sarap sa feeling na naging open na kami sa isa't isa ng asawa ko. Wala nang secrets. Isa pa, proud ako sa sarili ko dahil hindi ako nagpakain sa takot at galit. Naging maintindihin ako at alam kong yun ang tama for us. Dapat sa isang relasyon, marunong kang makinig, magtiwala, hintay na explanation ng partner mo para alam mo ang side niya. Para mas magkakaintindihan kayo. At yun ang natutunan ko sa relasyon namin ni Jovan. Hindi dapat pinapairal ang pride, galit, takot. Kapag yun ang pinairal, mas magiging malala ang lahat. Imbis na maayos, lumalala pa. Wife, tatawag ako sa kumpanya mamaya. I will take a leave for 2 weeks. I will train you for martial arts, using weapons, striking arts and throwing arts. Lahat ituturo ko sa'yo. Magsisimula tayo kung anong ibig sabihin ng mga ituturo ko. And be ready dahil gigisingin kita ng maaga lagi para sa fitness exercising. Kailangan mo nang masanay ang katawan mo. Biglang sambit ni Jovan habang kumakain kami. Nakangiting tumango naman ako. Excited na ako. Alam kong hindi magiging madali ang lahat pero sisiguraduhin kong matututunan kong lahat ng ituturo sa akin ng asawa ko. Gusto ko maging magaling. Okay, hubby. Pero hindi ba masyado matagal ang gagawin mong leave? Baka kailangan ka ng kumpanya? Tanong ko. Ngumiti naman ito. I'm the boss wife, so don't worry. Gusto ko ako magtuturo sa iyo na lahat. Okay, yun na lang ang sinabi ko bago bumalik sa kinakain. Mas gusto kong siyang mag-train sa akin. Mas madali akong matututo. Matapos kumain, niyaya niya ako sa opisina niya para ituro na sa akin ng mga basic at ibig sabihin ng gagawin ko. Dahil wala naman kaming ibang gagawin today kaya pumayag na ako. At least may matututunan ako. Dumiretso kami sa minisala ng opisina niya. Doon niya ako pinaupo tapos may kinuha siya sa bookshelves then inabot yun sa akin saka siya naupo sa tabi ko. Binuklat ko yun. Wow, information and pictures about sa martial arts. Saka sa mga weapons. So let's start. Self-defense, also known as martial arts, was originally taught and trained for combat. The practice of martial arts is mere commonly used for methods of self-protection, fitness exercising, sports, mental development, and building up a person's confidence. Tumango naman ako sa sinabi niya. Wow, ibang-ibang asawa ko kapag ganito na. Seryoso talaga siya. Feeling ko nasa school ako tapos may prof ako nagwapo sa aking harap. Seryoso nagtuturo about self-defense. Mayroong ilang iba't ibang uri ng mga kasanayan para may pagtanggol ng sarili na maaring matutunan. Ang striking arts method ay marahil ang pinakalumang uri ng martial arts. Ang layunin ng pamamaraang ito ay hampasin ng kalaban sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan upang talunin sila. Example, karate, taekwondo, and boxing. Ang pamamaraang ito ay karaniwang tumutukoy sa paninindigan ng pakikipaglaban. Ito ang kailangan mo matutunan, wife. Dito mo padadepensahan ang iyong sarili. Muli akong tumango. Nakakamangha ang dami niyang alam tungkol sa mga ganitong bagay. Halatang bihasa na siya sa larangan na ganito. Next is throwing arts is often practice in wrestling or judo. The best choice for this method is judo. Ang pangunahing layunin nito ay hagis. I-trip o walisin ang iyong kalaban sa kanyang likuran upang manalo sa laban. Parang ang sakit sa katawan ng judo, kaloka. And last, using weapons. Sa baril lang madalas gamitin ay pistol, rifles and shotgun. May iba-iba silang ibig sabihin at kung paraan ng mga ito. Pistol or handgun fired from one hand. No support from the shoulder. Barrel length of under 16 inches. Next is rifle fired with 2 hands. Brace against shoulder. Fires only one projectile with each pull of the trigger. Barrel has rifling which helps spin and stabilize the bullet. And lastly, shotgun have a smooth barrels to fire a variety. Fire with 2 hands will brace against the shoulder. Fire once per pull of the trigger. Smooth barrel length of over 18 inches. Sunod-sunod ang pagsasalita ni Abby. Dudugong ilong ko neto eh. Puro English pa. Buti na lang nakikisamang utak ko ngayon. Bukas, kapag natapos na tayo sa exercise, dadalhin kita sa hideout para ipakita sa iba't ibang klase ng armas. Mula sa baril, dagger, kunay, and katana. Ngumiti ako. Buti na lang pumayag siya na turuan ako ng ganito. Thank you, hubby.
Sa lahat ng tinuro mo, alam kong nakakaabala ako sa iyo dahil sa biglaan kong request pero kasi naisip ko na magandang meron akong alam sa ganito. Lalo na't ilang beses na ako napapahamak. Wala man lang akong nagagawa para protektahan ang sarili ko. Hindi naman sa lahat ng oras magkasama tayo para maprotektahan mo ko. Paliwanag ko naman. Bumuntong hininga siya sa akin, umusog sa akin para yakapin ako. To be honest, I have doubts. I'm afraid but at the same time, may point ka din na maganda na may alam ka sa self-defense. At least kapag may nangyaring masama, alam mo kung paano poprotektahan ang sarili mo. Hindi natin masasabi kung anong mangyayari. Dapat alerto ka palagi, okay? Lumayo ako sa yakap niya sa kaseryosong nagsalita. Yes, hubby, ikaw din. Please always be careful, marami kang kalaban. Ngumiti naman siya saka pinagmasdan ng aking muka. Don't worry about me, wife. I can handle myself. Hindi ako magpapatalo sa mga kalaban ko. Hindi pa ako pwedeng mawala sa mundo dahil nagsisimula pa lang ang masayang buhay ko. Saka hindi kita iiwan. Ngumiti ako. Good, ayoko pa mabiyudo ha. Biro ko na siyang kinatawan naman niya ng mahina. Hindi mangyayari yun dahil bubuo pa tayo ng isang masayang pamilya. Yeah, gusto ko rin yun. Gusto kong maranasan ng isang buo at masayang pamilya kasama siya. Kinabukasan, 4:00 pa lang ng umaga ay gising na ako. Tulog pa si hubby nang bumaba ako sa kama at dumiretso sa banyo para makapag-asikaso na. Actually, excited talaga ako. Magja-jogging kami ngayon at exercise. Gustong-gusto ko talagang matutong makipaglaban. Matapos kong makapag-ayos ay dumiretso ako sa kusina para gumawa ng kape at hot choco. Good morning, wife. Ang aga mo. Napalingon ako sa pinto ng kitchen nang makita ang bagong paligo kong asawa. Nakasuot na siya ng pang-jogging niya. Naka-t-shirt itong puti tapos may maliit na towel sa kanyang leeg. Ngumiti naman ako nang salubungin siya at bigyan ng mabilis na halik sa labi. Napangiti naman ito. Binalikan kong tinimpla kong kape sa kinabot sa kanya. Here's your coffee para mainitan mo ng sikmura natin. Thanks. Hingal na hingal ako nang tumigil sa pagtakbo sa dumiretso sa bench kung saan nandun ang tubig namin ni Jovan. Grabe, nakaka-3,000 ata kami dito sa park na hindi tumitigil. Uhaw na uhaw tuloy ako. Kaya pa, wife? Napaangat ako ng tingin sa aking asawa na ngayon ay nakangisi. Tss, yabang, parang wala lang sa kanya yung tinakbo namin. Grabe ka, hubby, hindi man lang tayo nagpahinga kanina. Maktul ko na matapos makainom ng tubig. Natawa naman ito ng mahina bago tumabi sa akin. Inabot ko naman ng tubig na hawak sa kanya. Kinuha naman niya ito saka uminom. Kailangan mong masanay, wife. Ngayong nahihirapan ka pa dahil hindi ka naman nagde-daily jogging at exercise. Pero kalaunan hindi mo na mapapansin sanay ka na at parang wala lang sa iyong lahat. Tumango naman ako. Nagpahinga lang kami ng konti saka nagpasya nang bumalik sa mansyon. Para doon makapag-exercise sa gym. 1 oras lang ang ginawa naming exercise tapos bumalik na kami sa kwarto para makapagpahinga at makatulog muna kahit 1 o 2 oras bago kami pumunta sa hideout nila hubby. 4:00 ng hapon nang umalis kami sa mansyon ni hubby. Habang nasa biyahe ay hindi ko maiwasang kabahan at medyo ma-excite. Makikita ko na rin ang hideout nila. Nakakatuwa dahil unti-unti na pinapakita sa akin ni hubby ang totoong siya. We're here. Tumigil ang sasakyan sa isang malaking mansyon. Yes, mansyon. Kaloka. Akala ko isang warehouse kami pupunta kasi ganun yung napapanood ko sa teleserye ng hideout nila sa mga abandonadong warehouse o building. Pero itong kila hubby, mansyon. Mas malaki nga ito kesa doon sa mansyon nila eh. Saka may napakalaking gate at maraming mga nakapalibot na armadong mga kalalakihan. Siguro tauhan niya mga to. Nasa pinakadulo ito't walang masyadong bahay. Puro puno ang paligid at liblib ang lugar. Pinagbuksan ako ni Jovan ang pinto. Manghang-mangha ako sa mga nakikita ko. Mali pa lang nasa aking isip, ibang-iba sa imahinasyon ko. Good evening, boss. Bati ng mga armadong lalaki na sumalubong sa amin. Our Avad and Ventura is here? Seryosong tanong ni hubby. Yes, boss. Nasa conference room sila. Tumango naman si hubby saka hinawakan na isa kong kamay at hinila papasok sa bahay. Kung sa labas pa lang ay napakaganda na, mas lalo na sa loob. Sa kakabogera, may pa-conference room sa mansyon. Iba talaga kapag mayayaman. Tumigil kami sa isang itim na pinto't pumasok sa loob. Naabutan namin sila Liam at Mark na seryosong nag-uusap. Mabilis naman itong tumayo sa kagulat na napatingin sa amin. King, bakit kasama mo si Ma'am Alexa? Okay na kayo? Hindi sila makapaniwala nagpabalik-balik ang tingin sa aming mag-asawa.
Yeah, we're okay now. Nagpaliwanag ko na sa kanya ang lahat. Seryosong sagot ni Habi saka kami lumapit sa kanila. Pinaghila niya ako ng upuan. Thanks, Habi. Pasasalamat ko na makaupo. Tumabi naman siya sa akin. Oh, that's great. Pero anong ginagawa niyo dito? Bakit hindi ka nagpasabi na pupunta pala kayo dito, King? Tanong ni Mark saka bumalik sa kanyang upuan. Well, I'm starting teaching Alexa self-defense. At least she know how to fight if ever na may mangyari sa kanya. Alam niya kung paano depensahan ang sarili. We're here to show her our different types of guns and weapons. Paliwanag ni Habi sa kanila na siyang kinatangulang ng dalawa. That's good, King. At least Alexa knows how to fight. Sagot naman ni Liam sabay baling sa akin. Ninitian ko naman siya. Anyway, nandito rin naman kayong dalawa. Kamusta ang pinapagawa ko sa inyo? Any update to Monica? At sa transaction ni Mr. Suzuki? Tumahimik ako. Mukhang importante ang pag-uusapan nila. Saka si Mr. Suzuki, ano kayang meron? Actually, ngayon lang namin nalaman ang magaganap na transaksyon sa susunod na linggo. May mga bagong babaeng binebenta si Mr. Suzuki sa mga kliyente niya. Mga bata pa, King. Biglang lalaki ang mga mata ko. The heck? Pati ang mga babae binebenta ni Suzuki na yun? Sabi na. Well, we need to go to Pier de Lago next week. Hindi natin nahayaan na mabenta nilang mga kababaihan ang kinuha nila. That bastard. Pati ang mga babae at batang walang kamuwang-muwang ay dinadamay. Makikipag-deal din ako kay Suzuki about sa mga baril. Kapag hindi siya pumayag, alam niyo nang mangyayari. Yes, King. Hinanda na namin ang lahat ng kakailanganin natin. That's why nandito kami ni Mark. Sagot ni Liam na siyang kinatango naman ni Habi. Good. How about Monica? Ang babaeng baliw na yun. Humanda siya sa akin kapag nagkita kami ulit. Gagantihan ko siya. Wala talaga, King. Masyadong magaling magtagong babaeng yun. Kahit ang kanyang mga tauhan ay walang alam. Huwag kayong titigil hanggat hindi nyo nalalaman kung nasan ang babaeng yun. Don't worry, King. Kami nang bahala. Bigla naman tumayo si Habi. Nagtataka tuloy akong tumingin sa kanya. Maiwan muna namin kayo. Dadaling ko lang si Alexa sa kabilang kwarto kung nasaan ang mga weapons natin. Then babalik kami dito at pag-uusapan natin ang magiging plano natin para sa transaksyon. Okay, King. Bumaling naman sa akin si Habi, saka ako nilalayang tumayo. Let's go, wife. Lumabas kami sa conference room saka nagtungo sa katabing pinto. Pagpasok sa loob, akala ko bubungad na sa akin ang mga armas nila, kaso hindi. Bumungad sa akin ay isang kwarto. Isang tipikal na kwarto, ganun. Nasaan ang mga armas na sinasabi niya? Hinila naman ako ni Habi sa isang shelves at may pinindot doon. Unti-unting nalaki mga mata ko ng bumukasyon at pumungad sa amin ang isang puting hagdan pababa. Wow! Hidden room ang peg. Parang sa mga movie lang. Naunang bumaba si Habi sa kanilalayan ako. Bawat takbang namin pababa ay siyang bukas ng mga ilaw. Ang galing! Nang makarating kami sa pinakababa ay nagningning ang mga mata ko dahil ang daming baril. Katana, dagger ang nakasabit sa pader, iba't ibang klase. Napabitaw ako sa kamay ni Habi, sa kamanghang-manghang nilapitan ng mga armas na nakadisplay. Grabe, sobrang laki ng kwartong ito't puro magagandang klase ng armas lang talagang makikita. Sumunod naman sa akin si Jovan, tapos may kinuhang maliit na itim na baril. This is CC, a semi-automatic pistol model, P10M Micro, 9mm. Bagay ito sa iyo, wife. Komportabling dalhin sa araw-araw at maliit lang. Inabot naman yun sa akin. Napangiti ako dahil ang cute at saktong-sakto sa kamay ko. May kinuha ulit siyang ibang klaseng baril naman. In this one is revolver, model 460V. Then this one is Tisa Sigana, PX9 second version of pistol. Speed loader. Wow, ang ganda ng Tisa Sigana, kulay gold. Maraming iba't ibang klaseng baril, wife. Kung iisa-isahin natin, mahihirapan tayo. Bali, papakita ko lang sa iyo mga baril na lagi namin ginagamit. That one is Desert Eagle Black and Chrome. Ang katabi naman ay M16 rifle, then yung nasa baba is sniper rifle. Tumango naman ako. Naglakad naman kami sa kabilang side kung nasaan ang mga espada saka samurai. Yang nakikita mong nakahilera na yan ay Japanese sword. Mula sa maliit hanggang sa mahaba. Yung pinakamaliit is Zero Tanto, sunod Chisa Katana. Then Katana, O-Katana, Nodachi, and lastly double-edged katana. Dito naman tayo sa mga dagger. Sabay lapit namin saan nakapatong ang iba't ibang klase ng dagger. Wow! Grabe, ang dami at ang gaganda nila. Muli may dinampot na patalim si Habi sa kamagaan niya yung hiniplos.
Ang tawag dito, rondal dagger. Ito namang isa, iskram saks, lahat patulis at straight. At ito naman mga curve types na dagger. Sabay turo niya sa mga nakahilerang curve dagger. Ito naman ay kunai shuriken. This one is bow shuriken. And lastly, throwing shuriken. Sandali, parang to yung ginagamit ni Naruto ah. Hala, magiging ninja na rin ba ako? Kidding! May kinuhan 3 maliliit na kunai darts si Habi sa kinabot sa akin. Here, this is kunai and that pistol gun. That's yours and you'll take it with you every time you leave as self-defense. Tomorrow afternoon when I have time, I will teach you how to shoot. Hindi naman ako makapaniwala. Talaga Habi? Sa akin na lang to? Sa katuturuan mo ko paano bumaril? Tumangon naman ito. Yeah, kapag may oras pa tayo pero kapag wala sa susunod na lang. And that kunai and pistol bagay yan sa'yo dahil maliit lang at hindi mahirap dalhin. Tinignan ko ulit ang hawak na pistol at kunai. Ilang sandali pa unti-unti ako napangiti. Thank you Habi. Mas nagiging excited ako. Gusto ko nang matutong bumaril at gumamit ng kunai. Wife, ilalabas mo lang yan kapag kinakailangan, okay? Pagpapaalala sa akin ni Jovan. Don't worry Habi, alam ko naman kung kailan ko lang dapat ilabas ang ganitong klaseng armas. Good. Bumalik ulit kami sa itaas dahil may pag-uusapan pa sila nila Mark. Hinayaan lang naman ako ni Habi na makinig. Mas maganda daw na alam ko kung paano nila pinag-aaralan at pinaplano ang isang transaksyon. Kinabukasan, napakasakit ng katawan ko. Para ako nagmarathon kahapon. Ganito nga pala kapag bibihira ka lang mag-jogging at exercise. Kailangang bumangon ako. Kailangan masundan ng jogging at exercise para mawala ang pananakit ng katawan ko. Masyado akong nabigla. Katulad kahapon, inikot ulit namin ni Habi ang park ng 3 beses. This time hindi na ako umangal dahil kailangan ko maging malakas physically. Good job wife, nakangiting batis sa akin ni Habi habang naglalakad na kami pabalik sa mansyon. 2 oras daw kami mamamalagi ngayon sa training room niya sa mansyon. Tuturuan muna daw niya ako mag self-defense, sunod ang pagbaril. Pero syempre, bago ang nakakapagod na training, kakain muna ako, baka bigla akong bumagsak eh. After kumain, nagpahinga lang kami tapos nagpalit na ulit ako ng damit. Saka dumiretso sa training room. Tinuro sa akin ni Habi ang iba't ibang klase ng martial arts. Karate, taekwondo, mixed martial arts, and boxing. Matapos ang 2 oras na pagsasanay sunod ng arnis, pabagsak akong nahiga sa sahig na matapos ang training. Gosh, hingal na hingal ako. Tired? Nilapitan ako ni Habi at inabutan ng towel sa katubig. Inalalayan niya rin akong tumayo. Grabe, ang daming dapat matutunan sa martial arts, sabi ko habang hinihingal pa rin. Yun ang kailangan mo matutunan, self-defense wife. Bukas ganun ulit ang magiging routine natin habang matapos ang buong linggo na to. Alright? Then kapag okay ka na, saka ang baril. Then next week, susubukan natin lahat ng tinuro ko sa'yo. Mag one-on-one kayo nila Mark at Liam. Titignan ko kung may natutunan ka ba sa lahat ng tinuro ko sa'yo. Hindi ko maintindihan ang sarili pero imbis na matakot dahil baka masaktan ako o sila Liam. Dahil sa gagawin naming laban, tila na-excite pa ako at ningning ang mga mata. Okay Habi, don't worry, hindi kita ipapahiya. Gagalingan ko para matalo sila. Ngumisi naman ito. Wag na wag kang pakakampante wife, hindi mo pa alam kung paano makipaglaban ng 2 yun. Magaling si Liam at Mark, bihasang-bihasa na sila. But don't worry, bibigyan kita ng idea paano sila makipaglaban. For the meantime, magpahinga muna tayo dahil sobrang nakakapagod ang training mo. Tumango naman ako saka kami naglakad palabas ng training room. Gosh, kailangan ko talagang galingan. Hindi halata sa 2 yun na magaling sila sa bakbakan ah. Pero syempre, hindi pa rin ako papatalo. Hindi ako matatakot. Gusto ko maging kasing galing nilang 3. 4 na araw na ganun ang naging routine namin ni Habi sa nakalipas na araw. At feeling ko ang galing-galing ko na. Lalo na kapag nakikita ko ngisi ni Habi kapag nakikita niyang nagagawa ko ng maayos ang pinapagawa niya. Para siyang proud na proud. Sa karamdam kong pag-iiba ng katawan ko, mas lumiliksi ako sa kanahubog lalong katawan ko dahil sa training. At ngayon, ito na pinakahihintay ko. Tuturuan na niya akong humawak ng baril. Nandito kami sa shooting area. Before we start wife, I will tell you the things you should know. Una, protect yourself with earplugs and safety goggles. Remember, always stay aware of your surrounding when you're shooting a gun. Kailangan mo sundin ito lalo na't baguhan ka. Hindi mo pa alam ang impact at tunog ng baril. Pangalawa, hold the gun in your dominant hand, steady the gun with your free hand.
Pangatlo, face your target and stand with your feet shoulder width apart. Take a step forward your non-dominant foot to stagger your instance. Minuwestra niya sa akin ang sinasabi, pinapakinggan ko naman at tinatatak sa aking isip. Lastly, to aim. Align the front sight with the rear sight until the target comes into focus. Pull the trigger slowly in one smooth controlled motion. Lagi mo rin tatandaan na i-check lagi ang baril mo kung may bala ba to. Tumango ako. Now, shoot the aiming target. Yung sa no. When shooting Y, focus on the target, alright? Ganito. Muli niya punuwestong kamay at katawan ko bago binaril ang target. Nanlaki ang mata ko dahil bullseye. Wow, ang galing! Hindi ko maiwasang magkomento. Now, it's your turn, wife. Focus at alalahanin mong tinuro ko. Sa kabilang target ka na sa may dibdib. Inayos kong baril na hawak at tinutok sa target. Inayos ko rin ang aking tayo. Pagkatapos kong i-level ang baril at masigurado ang target ko, hinila kong gatilyo. Kabado ako na tignan ko ang target kung natamaan ko ba o hindi at ganun na lang panlalaki ng mata ko nang mabaril ko ang target. Oh my gosh, I did it. Masaya akong lumingon kay Jovan na ngayon ay proud na nakangiti sa akin. Good job, wife. Just as expected. Madali ka talagang matuto. Hindi na ako magugulat kung mahigpitan mo si Abad at Ventura. Kinilig naman ako sa kanyang papuri. Of course, ang galing kaya na nagtuturo sa akin. Saka gusto ko kasing ginagawa kaya madali para sa akin. So proud of you, wife. Come here, give me a hug. Ngumiti naman ako, tinalis ang earplugs at goggles. Binaba ko rin ng baril saka siya niyakap ng mahigpit. I love you, hubby. Thank you for teaching me. Hindi ka nagsasawa at naiinis kahit minsan nagiging slow ako. Malambing kong sabi. I love you too, wife. Alam ko rin ang pakiramdam nagsisimula, wife. Dumaan din ako sa ganito, kaya kahit minsan nagkakamali ka, hindi ako nagagalit o hindi ako naiinis. Pinapakita mo naman na kaya mo. Now sigurado na akong ready ka na. Natapos ang 1 linggong training at masasabi kong ang laki na improvement ko. Ang liksi-liksi ko na, tapos ang lakas ng pakiramdam ko. Laging naka-alerto, feeling ko tuloy agent ng peg ko. Worth it yung pagod, sakit ng katawan, sugat na naranasan ko sa 1 linggong training. Grabe, doon lang umikot ang buong linggo ko. Ngayon isusubukan na ni Habi ang ginawa namin training. Makikipag one-on-one ako kila Liam. Excited na, kinakabahan ako. Kaya mo yan, Alexa. Ipakita mo sa kanila na ang pinaghirapan mo na 1 linggo. Hindi ko ipapahiya si Habi. Gagalingan ko talaga. Wife, don't give your best when you're fighting. May tamang oras para dun. Yun tama lang at kaya mo silang matalo. Wag kang magpapadala sa salita at kayabangan ni Abad at Ventura. Magaling man lang ang dalawang yun. Focus on the opponent and look into their eyes. Your senses and eyes should be alert always. Wag mong ibabang depensa mo. Tandaan mo lahat ng tinurot binilin ko sa'yo, ha? Ngumiti naman ako sa kasunod-sunod na tumango. Nandito na kami sa hideout nila kung saan ang training room. Dito kami maglalaban nila, Mark. Gusto makita ni Habi kung nag-improve ba ako. Wag na wag daw ako makakampante dahil binilinan niyang 2 na labanan ako pero wag ibubuhos ang lakas nila. Kaya alam kong mapapalaban talaga ako ngayon. Yes, Habi. Tandang-tanda ko lahat ng tinuro mo sa akin. Gusto ko maging magaling katulad nilang 3. Why do they take so long? Iritadong tanong ni Habi sabay tingin sa kanyang relo. Oo nga, kanina pa kami dito. Baka na traffic lang, Habi. Sambit ko sa kanaupo. Maya-maya pa, bumukas na ang pinto ng training room at humahangos na pumasok sila, Mark. Sorry, we're late, King. Hinihingal na sabi ni Liam na makalapit sa amin. Bakit ang tagal mo? Alam mo namang hindi ako mahilig maghintay. Malamig na tura ni Habi. Sa lubong na rin ang makakapal nitong kilay. Sorry, King. Sinundo pa kasi namin sa airport si... Hindi na natapos ni Mark ang sinasabi na muling bumukas ang pinto at niluwanon sila Rose at Giselle na parehas na kangisi. Hello everyone! Masayang bati ni Rose. Nalaki naman ang mata ko. Oh, hi Sisi! Welcome to the Black Organization. Nalaman namin na may sparring kayo nila Kuya Liam. Kaya umuwi talaga kami ngayon para mapanood ang laban nyo. Napamaang ako. So these two are part of the Black Organization? Niyakap ako ng 2 at beneso. Hindi pa rin ako makapaniwala. You're obviously shocked, Sisi. Haha, surprise! Nakangising tanong ni Rose. Gosh, hindi ko malang nahalata na part kayo ng Black Organization. Parang ewan na sagot ko. Natawa naman sila. Syempre, kailangan low profile lang ang peg namin, sagot ni Giselle. That's enough. Let's start.
Seryosong sabi ni Habi saka ako masuyong hinila papunta sa pwesto namin. What the F, Mark? What are you doing? Hindi ba't sinabi kong lumaban ka? Inis na bulyaw ni Habi kay Mark, napangiwi na lang ako sa kanapubuntong hininga. 15 minutos o 20 minutos na kami dito sa gitna pero puro iwas lang ang ginagawa ni Mark sa lahat ng atake ko. King, natatakot akong patulan si Mama Alexa, baka masaktan tapos magalit ka. Alanganing sagot ni Mark habang kinakamot ang kanyang kilay. Hindi ba't sinabi ko na sa inyo na lumaban kayo pabalik? Basta, huwag nyo lang ibubuhos lahat ng lakas nyo. Paano ko malalaman kung nag-improve ang asawa ko? You know what to do but you don't do it. Let's start again. Pumesto na ako tumanda na sa pag-atake ni Mark. Nakita ko semeryoso nito kaya napangisi ako. Let the real battle begin. Sumugod si Mark. Inambahan niya agad ako ng suntok kaya umilag ako. Agad ko naman napansin na mabilis niyang paa para patirin ako. Pero mas mabilis ako kaya naiwasan ko yun. Sinuntok ko siya pero mabilis niyang naharang ang braso kaya doon ito tumama. Sayang sa mukha niya dapat natama yun eh. Ako naman na sumugod. Katulad ng sinabi sa akin ni Habi, huwag ko daw ibubuhos ang buong lakas ko. Yun tama lang para matalo ko sila Mark. Seryosong tawag ko sa pangalan niya sabay suntok pero nailagan niya. Ngumisi siya pero mas ngumisi ako at sinundan ko yung isang sidekick. Nagulat naman siya at halatang hindi inaasahan ang ginawa ko. Kinuha ko yung pagkakataon para sipain siya sa tiyan, saka kunin ang kanyang isang kamay para ikot sa kanyang likod at saka siya sinipa sa tuhod para mapaluhod. Napahiyaw ito pero hindi ko yun pinansin. Diniin ko siya sa sahig habang mas pinipilipit ang isa niyang kamay. Pero nagawa niya akong sipain sa likod kaya nabitawan ko siya. Biglang nagkapalit ang aming pwesto. Ngayon, ako nang nasa sahig at nakahiga habang nakaharap sa kanya. Ngumisi ito. Not bad, Mama Alexa, but you can't beat me. You are just a newbie and I have been in this field for a long time. Ewan ko pero imbis na mainis ako sa sinabi niya, ay gumanti rin ako ng isang nakakalokong ngisi. Yeah, newbie ako pero wag mong malitin ang isang baguhan na tulad ko na nag-training ng mabuti para gumaling. Malamig kong sabi na siyang kinagulat nito. He was caught off guard kaya kinuha kong pagkakataon yun para malakas na hilahin ang kamay niya. Saka binagsak patagilid at mabilis siyang dinaganan. Isang suntok ang pinakawalan ko sa kanyang mukha. Susuntok pa ulit sana ako na may pumigil na sa aking kamay. That's enough, wife. Nakangiting awat ni Habi. Hinilan na niya ako patayo sa kaniyakap. You did great, wife. Pinahanga mo ko. Really? Yeah, pinatunayan mo lang na hindi ka dapat binabasta-basta. Kinilig naman ako. Means natalo ko si Mark? OMG? Grabe, Mama Alexa, ang sakit mo sumuntok. Babae ka ba talaga? Lumayo ako sa yakap ni Habi. At sabay naming binalingan si Mark na ngayon ay nakatayo na. Nakangiwi ito habang pinupunasan ng dugo sa gilid ng kanyang labi. Hala, napalakas ba yung suntok ko? Ay sorry. Alanganin akong ngumiti sa kanya. Umiling naman ito habang may ngiti sa labi. Na, it's okay. You did great, Mama Alexa. Hindi ko akalain na ganito kakagaling. Kanina nakakatakot ka sa totoo lang. Para kang siking kung umisi saka magsalita. Nangilabot ako eh. Nanlaki ang mga mata ko. Talaga ba? Parang ordinaryo lang naman ang isa't seryosong salita yun. Okay, 15 minutes break then ikaw na susunod, Liam. Singit ni Habi sa kating sa pwesto ng lalaki na presenteng nakaupo lang habang nakahalukip-kip. Bigla akong napalunok at kinabahan. Feeling ko mas magaling si Liam kesa kay Mark. Mukha sa kanyang ako mahihirapan. Naglakad kami ni Habi pabalik sa kinaupuan namin kanina. Sinalubong naman ako ng dalawa habang malawak ang mga ngiti nito. OMG! You're so cool, Sisi! Natalo mo si Mark ng ganun-ganun lang? Komento ni Rose. Tila napakasaya nito dahil natalo ang lalaki. You train really hard, sis. Sambit naman ni Giselle. Ngumiti naman ako sabay tingala sa lalaki nasa tabi ko. Well, ang asawa ko ba naman ang nagturo sa akin? Magaling to eh. Proud kong sabi. That's why you did great. Si Kim pa lang nagturo sa'yo. Muling sabi ni Giselle. Si Kuya Liam masunod mo makakalaban, Sisi. Galingan mo't maging alerto ka ha? Magaling ang pinsan namin na yan. Pagpapaalala sa akin ni Rose. Tumango naman ako. I know, sinabi nga sa akin ni Habi. Good luck, sis. Galingan mo't ibandera ang lakas ng kababaihan. Ngumisi naman ako. Thanks, guys. Nagpahinga lang ako ng 15 minutos bago sumayin niya si Habi na game na ulit. Kaya tumayo na ako't naglakad ulit sa gitna. Good luck, wife. Sabay halik sa aking labi ni Habi. Nahiya naman ako dahil nanditong grupo niya. Narinig ko pang kinikilig na hiyaw ng dalawang babae. Pakaramdam ko tuloy ang pula-pula ko na. Kasi naman bakit kailangan sa gitna pa talaga siya humalik?
Nahihiya tuloy akong pumesto sa gitna katapat si Liam. Kinalma ko ang sarili at naging alerto na. Katulad ng tinuro sa akin ni Habi, dapat alerto ako. Laging aaralin ang kilos ng kalaban at higit sa lahat tumingin sa mata ng kalaban. Isang maling kurap ko lang, siguradong matatalo ako. Kaya kailangang focus ako sa laban at laging alerto. You start now. Sambit ni Habi kaya umayos na ako ng tayo. Seryoso lang na nakatingin sa akin si Liam, mukhang katulad ko, binabasa niya ang aking gagawin. Well, hindi niya mababasa ang mga gagawin kong galaw. Hindi ako papayag na matalo. Ilang minuto pa kami nagkatitigang dalawa. Mukhang walang balak sumugod na lalaking to. Bumuntong hininga ako, saka seryoso na rin itong tinignan. Sa isang kurap ay mabilis akong tumakbo papalapit sa gawin nito. Niliksahan ko ang aking galaw para agad makalapit sa kanya. Sabihan bang susuntok pero pain lang yun. Isang sumilay sa aking labi nang umilag siya pakaliwa kaya mabilis kong tinaas ang kabila kong kamot sinuntok siya. Bingo! Nanlaki ang mga mata niya dahil nasuntok ko siya. Hindi niya inaasahan na doon ko idediretsyong suntok ko kung saan siya umilag. Gulat na gulat niyang sinapong gilid ng kanyang labi dahil doon tumama ang suntok ko. Narinig ko naman ang hiyawan ni Giselle. Mabilis naman akong umatras. Hindi ako nagkamali na sa kaliwa siya pupunta kapag inalaga niya ang suntok ko. Naisahan mo ko doon, Mama Alexa, ha? Pero ito kayang gagawin ko, maiwasan mo? Malamig na turan ni Liam sabay sugod sa akin. Shit, ang bilis niya. Sunod-sunod ang naging suntok niya na siyang iniiwasan ko lang. Sinasabayan kong bilis niya para hindi ako masuntok sa mukha. No, not my face. Parehas kaming hingal na maglayo kami. Muli siyang sumugod, but this time, hindi siya nagpakawala na suntok, kundi hinuli niya mga kamay ko. Shit, alam ko nang gagawin niya. Pumalag ako tumanap na magandang pagkakataon para sipain ang kanyang paa, sabay pilipit nito. Lumuwag ang hawak niya sa akin kaya nakalayo ako sa kanya at bumagsak siya sa sahig. Mabilis ko namang nilagay sa kanyang leg ang paa ko't diniinan yun. Akala ko'y papalagpas si Liam pero sumusukong tinaas niyang kanyang kamay. You won, Mama Alexa, congrats! Nakangiti niya sabi. Inalis ko ng paa ko sa kanyang leg at tinulungan siyang tumayo. Wah, ang astig mo, Sisi! Hindi ko akalain na natalo mong dalawang malakas na miyembro ng Black Organization. Masayang sabi sa akin ni Rose na makalapit sa akin. Nahihiyang umiti naman ako. Hindi naman, alam ko nang hindi namin pare-parehong binigay ang lakas namin. Siguro pinagbigyan lang ako ng dalawa. Sagot ko kay Rose. No, Ma'am Alexa. Kahit hindi namin ibigay ang best namin, alam ko na matatalo mo pa rin ako. You're good, para na rin naming nakalaban si King dahil parehong-pareho kayo. Komento naman ni Mark na kalalapit lang kasabay niya si Habi na nakangiti sa akin. You impress me, wife. Hindi mo ko binigo. Pinatunayan mo na sa akin na kaya mo nang protektahan ang sarili mo. I know you are ready. So I want you to join us in the transactions we will go to the next day. Well, I want to show you the real us. Seryosong sabi ni Habi na siyang kinagulat ko. Isasama niya ako? Are you sure, Habi? Hindi ba ako magiging pabigat doon? Alanganin kong tanong. Kumunot ang kanyang noo. And how can you be a burden, ha? You are a good at fighting. Hindi ka magiging pabigat, wife. Bagkus magiging katulong ka pa namin. Isa pa hanggat maaari ayaw rin namin ang gulo. Makikipag-usap lang ako kay Mr. Suzuki at makikipag-deal. Hindi ba't sabi mo sa akin gusto mong bawiin ang mga babaeng binili niya at binibenta? Now come with us to make a transaction. Tutulungan natin silang makalaya sa kami ng mga sindikatong kukunin nila. Mahabang sabi ni Habi kaya sumeryoso ako. Yeah. Gusto kong iligtas sa mga babaeng nasa kamay ni Suzuki. Hindi ako papayag na ganunin na lang niya mga dalaga at bata na walang kamuang-muang at laban. Okay, Habi. Sasama ako sa inyo. Seryoso kong sagot na siyang kinangisin ito. Good, come here. Lumapit naman ako sa kanya ako niyakap ng mahigpit. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan at gagawin kong lahat para mailigtas sa mga babaeng hawak ni Suzuki. Tumango naman ako. Alright, pahinga na muna lahat, then we have a meeting later. Be ready, okay? Anunsyo ni Habi bago lumayo sa akin. Copy, King. Alright. Areglado, King. Tumango naman ito saka ako hinila palabas ng training room. Umakyat kami sa second floor at pumasok sa isang malaking kwarto. Kung hindi ako nagkakamali, ito ang kwarto ng asawa ko dito sa hideout nila. Magpahinga ka muna, wife, then maligo. Magpapahanda ako ng makakain. Malambing nitong sabi nang makaupo ako sa gilid ng kama. Ngayon nagsanay na si Alexa. Maging isa na din kaya siya sa samahan na binuo ng kanyang asawa? Anong buhay kaya ang naghihintay kay Alexa sa mundo ng mafia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.